Nag-spend ako ng more than 5 hours sa isang client tapos in the end, nirefund ko lang din. Kung gusto mong malaman kung anong nangyari, watch till the end. By the way, kung bago ka lang dito sa channel ko, please subscribe and turn on the notification bell para updated ka sa lagi sa contents ko. I'm documenting my AI journey sa paggawa ng AI business and side hustles. So, recently, nagtry akong magbenta sa Etsy for the first time. Nag-upload lang ako ng listing. Ang product ko kasi is cartoonized vector images. Based ito sa mga photos ng clients. At ang gamit ko lang dito ay ChatGPT. Hindi ko pa siya masyadong inexpect na may bibili agad kasi parang test lang siya kung may demand ba talaga. Then after 2 days, nagulat ako may pumasok na order. First ever customer ko sa Etsy, diba? Sobrang saya ko noon, as in legit na excited ako. Nagluluto pa ako that time, tapos nung nakita ko yung notification, tinigil ko pa yung pagluluto ko para mag-reply agad. Ganon ako ka-eager. So yung client ko mukhang nasa around 50 to 60 years old. Ang request niya ay wedding photo nila ng mag-asawa tapos gagawin ko into cartoonized vector portrait. Yung parang yung uso ngayon, 'di ba? At first, iniisip ko na okay to, kayang-kaya ko to na gawin kasi may ChatGPT naman, and so far yung mga nagawa ko previously is maganda naman yung result and happy naman yung mga nagawan ko. Pero dito na nagsimula yung problema. Yung sinend niyang photo, malabo. Bakit malabo? Kasi screenshot lang siya. So pag zoom mo, hindi clear yung details. So sinabi ko sa kanya, can you please provide a more clear photo for me to get a better result? So, ang ginawa niya, zoom lang niya yung picture tapos in-screenshot niya ulit. So technically, malabo pa rin, 'di ba? At this point, dapat siguro nag-stop na ako. Kasi nga malabo yung picture and I'm not sure kung magagawa ko ng tama. Pero dahil first client ko siya, tinuloy ko pa rin. Gusto ko kasi na ma-impress siya. Nasa isip ko kasi yun eh. Gusto kong i-impress, tapos gusto ko makakuha ng magandang review kasi first customer sa Etsy, di ba? Tanong ko sa inyo, kung kayo yung nasa situation ko, itutuloy nyo ba ito kahit alam nyong mahihirapan kayo? Comment nyo nga sa baba. So, ayun, tinuloy ko. Then, may isa pang challenge. Gusto niyang kasama yung buong background. At merong dalawang characters sa likod, si Joker at si Harley Quinn. Isa ding request niya, gusto daw niya na medyo misty yung likod kasama na si Joker at Harley Quinn para mag-stand out silang mag-asawa sa gitna. So, ang problem ko dito, copyrighted kasi yung characters ni Joker at Harley Quinn. Hindi sila basta-basta pwedeng i-generate sa ChatGPT. Ewan ko lang sa ibang AI ha, pero nagustuhan ko na kasi si ChatGPT. So, ito na yung ginagamit ko talaga. And since nakasubscribe na ako dito sa ChatGPT, ayoko nang mag-subscribe sa ibang platforms pa. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng workaround. Kasi pag gina-generate ko siya minsan, nag-generate ko siya sa black and white. Pero pagdating na sa colored na, doon na nagkakaproblema. Ayaw na ni ChatGPT. Sinasabi niya na may constraints daw or may copyright issues, ganyan. So, binago ko yung kulay, binago ko konti yung features para hindi siya exact copy pero the same vibe pa rin. So, after nun, ginawa ko na yung artwork. So, sinend ko na siya sa kanya yung first version ko. Pero sabi niya, hindi daw kamukha yung faces. Kasi naman yung ginawa ko, talagang kasi ang advertisement ko dun is cartoonized eh. Supposed to be, hindi talaga siya yung 100% likeness. Kasi nga, nire-repurpose mo yung image, di ba? Ginagawa mo siyang art or ginagawa mo siyang cartoon. Kasi hindi naman 100% kasi cartoon nga. So, yun yung unang version ko. So, sabi niya, hindi daw kamukha yung faces. So, nag-revise ako. So, since sabi niya gusto niya ng 100 yung likeness, yung kamukhang kamukha talaga nila, so hindi pwede yung cartoonized na style ko. So, ang ginawa ko, ni-revise ko, ginawa ko siyang medyo 3D ng konti para mas vectorized na 3D ng konti para mas ma-increase yung likeness, yung mas realism. Sinubmit ko yung result, sabi niya yung glasses daw dapat pale blue.
Dapat 'di ba, sinabi na niya nung una pa yon. Kasi 'pag tinitignan ko yung picture na binigay niya, hindi naman pale blue, black naman. Kasi nga, siguro malabo yung picture. So, na-revise ko ulit. And then, pag submit ko, sabi niya, uy, yung suit dapat black. So, na-revise ko ulit. Kasi naman, doon sa picture, parang blue. Pero, in fairness, kasi, I'm repurposing their images. So, mag-iiba talaga based doon sa kung gusto ko, anong gusto kong kulay, ganyan. Pero, syempre, client yan eh. Gusto niya, kung ano yung gusto niya, yun yung masusunod. And then, sabi pa niya, yung mataw daw nila, blue and green. Hindi ko naman nakikita na blue and green doon sa picture, di ba? So, na-revise ko ulit. At this point, napansin ko na parang wala nang katapusan. Naging only revision na siya. Umabot ako ng more than 5 hours in total sa paggawa nitong request niya. Para lang sa isang order ha. At magkano ba ang bayad ko dito? 9 pounds lang. So, mga nasa less than 800 pesos pag kinonvert mo sa pesos. Ito yung tanong ko sa inyo. Kung kayo yung nasa ganitong situation, worth it ba sa tingin nyo? Habang ginagawa ko siya, na-realize ko na bawat maliit na change, parang bumabalik ako sa umpisa. Hindi siya simpleng edit lang eh. And doon ko naintindihan yung core problem. Yung style ko kasi, vector illustration, minsan cartoonize yung sinasabi ko, hindi kasi talaga siya realistic dapat. So kahit anong gawin ko, hindi ko talaga ma-achieve yung 100% likeness na gusto niya. So trinay ko pa rin, nagbigay pa rin ako ng mga multiple versions, baka sakaling magustuhan na niya, ganyan. May flat vector, may semi-realistic, may line art pa ako na binigay as bonus. Pero in the end, sabi niya, hindi pa rin daw kumukha. So doon ko tinanggap na hindi na to about effort. Mismatch na talaga siya. Hindi siya yung tamang client for me. Kahit first customer siya, I'm willing to let go. So instead na pilitin pa, inoffer ko na lang na i-refund ko siya. At tinanggap naman niya. Ayoko kasi na i-deliver yung product tapos hindi naman siya satisfied tapos magbibigay siya ng negative review doon sa ano ko, 'di ba? 'Yun. So nire-refund ko na lang siya. At least pag titignan mo yung Etsy ko, meron pa rin nakalagay doon na one sale kahit na na-refund siya. Yun naman yung nagustuhan ko doon kasi at least hindi na zero sales, di ba? Mas maeengganyo na yung tao na mag-try kasi may nakauna nang na-try ko. Although hindi nila alam na na-refund pala. So basically, 5 hours akong nagtrabaho tapos wala akong kinita. Sayang lang yung pagod ko, di ba? Pero honestly, hindi ako nanghihinayang sa pera. Mas nanghihinayang ako sa oras. Pero at least may lesson akong natutunan. Ano yung lesson na yon? Kasi dito na-realize ko na mali pala yung ginagawa ko sa simula. Hindi ako nag-set ng expectation. Hindi ko sinabi kung ano lang talaga yung kaya ng style ko. Kasi mayroon tayong sarili-sariling style eh. Kasi tinignan ko naman yung mga Etsy sellers, meron talaga silang kani-kanilang style na kung ano lang talaga yung style nila, yun yung output nila. Hindi yung talagang gaya ng ginawa ko na tinanggap ko lahat ng mga gusto niya, which is mali pala. Kasi doon tayo mababurn out. Kapag ka lahat ng sasabihin nila is gagawin natin, dapat mas mataas yung bayad nun kasi 9 pounds lang eh. Binabaan ko kasi talaga para ma-penetrate ko lang yung market. Binigay ko agad lahat-lahat kasi thinking na makakakuha ako ng good review. Yun, parang sobrang buhos lahat. Pero ang nangyari, na over-deliver ako sa maling situation. Kung may isang bagay akong natutunan dito, ito yon. Hindi lahat ng client kailangan mong i-please. Minsan, mas importante na protektahan mo yung oras mo kaysa habulin yung isang review. So, moving forward, magseset na ako ng clear rules. No more low-quality photos, no more unlimited revisions, at hindi na ako tatanggap ng work na alam kong hindi fit sa style ko. So, pwede palang, mas okay pala, di ba, na mag-reject na lang natin kung, piliin lang natin kung sino yung mga, ano na natin, di ba? Para at least hindi tayo mapagod. Kasi kung gusto ko talagang gawing business to, kailangan scalable. So, yun yung next step ko. Try kong baguhin yung system ko, yung offer ko, at kung paano ako makikipag-work sa clients. Tignan natin kung gagana. So kung kayo, anong gagawin nyo kung kayo yung nasa position ko?
tatanggapin nyo pa ba yung ganitong client? Or i-reject nyo na agad? Paki-comment lang po sa baba, no? And if gusto nyo makita kung magiging profitable ba itong ginagawa ko, please subscribe to my channel. Kasi honestly, hindi ko pa rin alam kung gagana ito. Pero malalaman natin together. So see you in my next video.